Professor, live po kayo sa RMNDZ Excel Manila. Si Lourdes po ito. Good afternoon, Lourdes. Professor, sa tingin niyo ho ba may impact yung ginagawa po ng Senado ngayon, yung Komite ng Foreign Affairs sa usapin po ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte? Meron bang Senate hearing? Yung ba yung sinasabi yung hiningi ni Amy? Opo, si Madam Amy po ang nagpatawag ng pagdinig. Siguro kung yung mga taong may kinalaman doon ang tinatanong niya, ay lalo na, Lourdes, ang dami nagbubunggo ang kwento. Siguro kailangan nating mamamayan na malaman ano nga ba talaga yung kwento, di ba? Para malaman yung katotohanan. Not necessarily yung katotohanan kung ano yung mga nangyari base sa sa mga personahe na nandun, na nakakita, nakarinig, nagsalita, etc. Kasi alam mo, minsan makikita mo yan sa isang aksidente, di ba, Lourdes? 5 taong nakatingin, 5 yung istorya. Di ba? Oo, kanya kami bilang scientifico, tinitingnan namin yung nagbubungguang views. Tapos magde-decide kami sino kaya dito sa nagbubungguan na kwento ang talagang may basihan. Ganun yun eh. So siguro ganun yung punto ng kanyang hearing ngayon. Pero ito ho ba ay makatutulong sa kaso ng dating Pangulo? Siguro yung makatutulong dun sa mga taong gusto na bukas ang isipan. Pero yung taong sarado ng isipan at may conclusion na, magtatatalon ka siguro tayo, ay wala namang makaka-change ng mind niya. This will be useful for people na bukas pa yung isip nila. At naniniwala ho na pwede pang mapabalik si dating Pangulong Duterte dahil po ang ginawa sa kanya ay possible na mali yung naging proseso? Depende nga. Alam mo yung dulo kasi maraming iba't ibang dulo yan eh. At kung ang sinasabi namin, kung iba yung assumption mo, iba yung conclusion mo. So hindi mo pwede magpag-compare ang dalawang bagay o dalawang pananaw kung mali yung assumption. Ang assumption kasi yung base yung basis ng kanilang mga pananaw. Pag magkaiba yan, yung isa X, yung isa Y, magbubungguan yan, magko-collide yan. Hindi yan papatungo sa isang dulo. Okay. Professor, naniniwala ba kayo na hindi ito makakaapekto sa usaping seguridad ng ating bansa at ekonomiya? Siguro sa ekonomiya, sa bansa natin, wala siguro. Ang nakikita ko pang immediate effect na maybe would be sa May 12, no? And even that, hati yan, yung kay Duterte, talagang mananatiling kay Duterte regardless. Yung ayaw sa kanya, miski anong gawin niya, ayaw sa kanya. Yung swing naman, Lourdes, ang swing, ibig sabihin yung wala pang wala pang fix na nila, kung saan ang hilig nila, for or against. Siguro makikinig sila dyan siguro sa Senate hearing na nangyayari na sinasabi mo, at titignan natin kung sila ay ma-affecto one way or another. Sa kanilang gagawin ay sa kanilang bobotohin sa May 12. Yan ang nakikita ko, no? So yun, dalawang bagay lang naman yan. Either i-ignore nila yung nadidinig nila dahil meron na silang nasa isip, may listahan na nga sila dahil 12 yung nila, or hihingi pa sila, 2 months pa hanggang May 12, di ba? Hihingi pa sila ng mga datos para makapag-decide sila kung ano yung nilalagay nila sa May 12. Yan ang nakikita kong impact more than anything. Pero sa tingin niyo ho ba, Professor, ay magkakaroon ng impact ito sa mga kandidato ni Pangulong Marcos? Iba-iba kasi yan. Alam mo, ang publiko ay hindi isang monolith. Hindi yan isang bloke ng bato. Ang publiko ay iba't ibang klaseng publiko. Sabi ko nga, no? Ang nakikita namin sa aming mga pagsasaliksik, kung ikaw ay talagang, halimbawa, ako boto sa iyo, gusto kita, Lourdes, no? Kahit ano gawin mo, gusto kita. Kung ayaw kita, kahit ano gawin mo, ayaw kita. Okay. Ang nasa gitna niyan, yung either hindi ka gusto or gusto ka na hindi pa nila alam. Nakita mo? Yun ang hihingi ng ibang datos. The public is not a monolith. Hindi yan isang bloke. The public is several publics. So, nobody will know ano yung kahihinatnan niyan. Makikita mo lang siguro sa May 12. May sinasabi ho kasi yung ibang mga nakausap ho namin na tulad yun rin pong profesor ay dapat ay may ibang istilong gawin ngayon si Pangulong Marcos dahil makakaapekto daw po ito sa kanyang mga kandidato? Siguro yun ang kanilang rekomendasyon. So,
I'm sure iba naman ang sa akin. So let's just give way to their own viewpoint. Ganyan naman sa demokrasya, kanya-kanyang viewpoint, no? Wala naman makakapagsabi what is the best. Kasi kung merong best solution, I'm sure yun ang gagawin. There is no best because every day, nag-iiba yung environment, nag-iiba yung mga factors and forces. Yan, titignan mo na lang, balangkasin nga natin ito, ano sa atin ang more likely success? Ano ang factors and forces na more likely failure? Yan lahat yan, babalangkasin mo yan hanggang makarating ka sa May 12. Even the so-called polls, no, yung mga polling ang dami-dami na ngayong mga bukod sa Pulse Asia at SWS naglalabasan, sana ho wag po tayong diyan, tumukod diyan, Kasi yung representativeness niyan, anong question ng tinanong ay hindi po natin alam. Yung scientificness na ay hindi natin alam. Okay. Sa tingin niyo ho ba walang impact din ito kay Senadora Amy Marcos? Kasi meron po kami nakausap, parang ang dating hindi nila alam talaga kung nasaan at ano ba to, namamangka sa dalawang ilog? Yung impact sa kanya, tulad ng sinabi ko kanina, kung ayaw mo sa kanya, miski ano gawin niya, ayaw mo sa kanya. Kung gusto mo sa kanya, miski regardless, gusto mo rin sa kanya. Ang nasa gitna ang ating alamin. Ilang percentage ang nasa gitna? Nobody knows. Ma'am, may binanggit kayo tungkol sa mga surveys. Okay sa inyo, mga surveys, especially kapag malapit na yung eleksyon? O... No, naku, Diyos ko, Lourdes, basahin mo yung libro ko, Electoral Reform. Bawal na bawal yan sa nare-recommend ako. Kasi yung mga ibang hindi nagbabasa, hindi nag-aaral, hindi nagsasaliksik. Susunod-sunod lang sa survey, sabi niya, ay, naku si Pedro, number 36. Bakit naman ako magsasayang ng boto ko kay Pedro? Doon na lang ako sa sinabi, number 1 si Juan. Alam mo yun? Nagiging deficit ng ating democracy. Napaka-importante po ng boto ninyo. Naku, Diyos ko, minsan po, lalo na sa local level, yung boto ng isang tao pwedeng maging mayor o hindi maging mayor yung isa. Pero Professor, parang mas kinatigan pa nga sila ng COMELEC kasi kinakailangan mo pang magparehistro sa COMELEC. No, parang lalakas pa na, registered kami sa COMELEC. Ito yung survey namin, paniwalaan natin ito. Ang dapat ang COMELEC kasi, kung magbigay ako ng unsolicited advice sa kanila, Lourdes, kasi tinuturo ko ang survey research, tignan niyo po ang question na tinatanong nila, minsan nakangiwi yung question, at pangatlo po, tignan niyo po kung ang randomization nila. Representative ba yung kanilang tinatanong, o ang tinanong nila ay, or sarili nila yung nag-fill up ng form, o ang tinanong lang nila yung nandiyo sa kapitbahay nila. The representativeness and the kinds of questions asked are the two major criteria para malaman mo kung scientific yung survey or not. Okay. Parang scientific naman daw po yung kanilang pag-compute at yung mga tanong. Professor. Sabihin mo ng scientific, ha? Sabihin mo. Then, nakalagay sa libro ko, nakalagay sa aklat ko in Electoral Reform, 1 month before the election, lahat na silent. Kung gusto nilang magpa-survey, sila lang kliyente ang magbabasa. Walang ibo-broadcast. For the reasons already that you know, Lourdes. Opo. Kawawa naman. Alam mo ba, bawat isang survey, mga 46 million yan. Parang paborable kung sino nagpa-survey. Kung may salapi ka, paano naman yung walang salapi? Opo. Professor, salamat po sa oras. Huwag po tayong tumukod sa survey, please, no? Sa inyong mga listeners. Opo. Professor, salamat sa oras. Mabuhay po kayo. Magandang hapon po. Magandang hapon, Lourdes.